Tiniyak po ng Department of Health or DOH na walang dapat ikabahala sa kabila ng naiulat na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa ilang bansa sa Southeast Asia, kabilang po ang Singapore at Hong Kong. Ayon sa Department of Health, patuloy po ang koordinasyon sa mga bansang ASEAN upang makakuha ng beripikadong impormasyon at mapanatili ang kahandaan. Sa Pilipinas po mula Enero hanggang Mayo 3 ngayong taon, pumalo sa 1,774 ang kaso ng COVID-19 ang naitala. Malayo yan sa 14,074 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Bumaba rin ang lingguang kaso mula 71 hanggang 65 sa nakalipas na mga linggo. Pinayuhan naman po ng DOH ang publiko na manatiling maingat, magsuot ang face mask sa mga pasilidad, pangkalusugan, manatili po sa mga bahay kapag may sakit at agad magpatingin kung may sintomas. Nakatakdang iproklama ngayong alas 3 ng hapon ng Lunes ng Commission on Elections or COMELEC ang mga opisyal na nanalong party list groups sa katatapos lamang ng midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, buong listahan ng mga nanalo ang ilalabas. Walang partial proclamation. Kasabay nito, maglalabas din ng resolusyon ang National Board of Canvassers ukol naman sa bilang ng mga upuang nakalaan para sa bawat grupo. May 63 na upuan na nakalaan para sa mga party list representatives. Ngunit pinag-aaralan pa ng COMELEC ang legal na kahilingan ng ilang grupo na dagdagan pa ito ng isa. Ang pagkwenta sa bilang ng mga mananalo ay nakabatay po yan sa 2009 Supreme Court ruling na ginagamit bilang formula. Batay naman sa National Canvas, ilan sa mga nanguna ay ang Akbayan, Duterte Youth, Tinog, For Peace, ACT-CIS, Ako Bicol, Uswag Ilonggo, Solid North, Trabaho at Sibak. Bad news naman tayo sa ating mga motorista. Asahan na ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon po yan sa Department of Energy. Tinatayang tataas po ng 1 peso and 53 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos ang kada litro ng diesel. 1 peso and 66 centavos naman sa gasolina at 1 peso and 26 centavos naman sa kerosene. Ayon po sa DOE, ang patuloy po na tensyon sa gitnang silangan ang dahilan ng pagtaas. Inaasahang iaanunsyo po sa Lunes o ngayong araw ang opisyal na dagdag presyo na karaniwang ipinatutupad naman tuwing araw ng Martes. Naghihinagpis ngayon ang amo ng isang Siberian Husky matapos mapatay ang alagang aso nito sa Barangay Bungahan, Cuenca, Batangas. Ayon po sa investigasyon ng Cuenca Police Station, bandang alas 11:20 ng gabi nitong Sabado, Mayo 17, nakatakas ang isang Siberian Husky. Mula po yan sa hawla nito at aksidenteng nakapasok sa bakuran ng isang barangay opisyal. Nakagat umano ng aso ang isang manok, kaya't pinaghampas ito ng kahoy ng suspect na si Elmer, barangay captain ng nasabing lugar. Tinawag rin ng kapitan ang dalawang tanod na si Rodolfo at Edison at isinorender ang aso sa barangay dog pound. Pagsapit naman ng alas 11:50 ng gabi, ipinaalam ng kapitan sa may-ari ng aso na patay na ito. Kinabukasan, dinala sa isang animal clinic ang aso at napag-alamang sanhi ng pagkamatay nito ay blunt trauma sa kaliwang bahagi ng ulo na nagresulta sa malubhang pinsala sa mata ng naturang aso. Inihahanda na po ng pulisya ang kasong Republic Act 10631 o Philippine Animal Welfare Act of 2013 laban sa kapitan at dalawang tanod na ngayon ay patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Nagbabala po ang Pag-asa na makakaranas po ng kalat-kalat ng mga pagulan at pagkulog ang malaking bahagi po ng ating bansa dahil po yan sa epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITZZ at easterlies. Ayon po sa ahensya, maaari pong magdulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan ang ITZZ sa bahagi po ng Mindanao, Negros Oriental, Siquijor at parte ng Palawan, habang easterlies naman ang magpapaulan sa Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Posible rin po ang mga flash flood at landslide sa mga nabanggit po na lugar. Samantala, panakanakang ulan naman at pagkidlat din ang inaasa naman sa parte ng Metro Manila na dulot pa rin po yan ng easterlies.
Wala naman po namata ang bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Ayon po yan sa ulat ng Pag-asa ngayong alas 2 po ng madaling araw. Ngunit kasabay po ng mga pag-ulan, mahigit 20 lugar sa bansa ang nakapagtala po ng danger level or heat index o init na nararamdaman ng katawan. Pinakamataas po ang inaasahan na 45 degrees Celsius sa parte po ng Dagupan City sa Pangasinan at Apari sa Cagayan. Sumusunod naman po dito ang 44 degrees Celsius sa Lawag, Tugigaraw, Isabela, Cavite City at Camarines Sur. Palala po ng Pag-asa sa heat index na 42 degrees Celsius pataas. Mataas po ang panganib ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Lalo na po kung matagal ang exposure sa init. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, may isang gulay na hindi lang abot kaya kundi hitik din sa benepisyo para sa ating kalusugan, ang kangkong. Ang kangkong o water spinach ay isa sa mga karaniwang gulay na matatagpuan sa mga palengke at maging sa ating mga bakuran. Ngunit alam niyo ba na bukod sa pagiging mura at madaling lutuin, ito ay puno rin ng sustansya. Ayon sa pag-aaral ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute, ang kangkong ay mayaman sa iron, calcium, vitamin A, vitamin C at fiber. Ang iron ay tumutulong sa pagbuo ng hemoglobin na mahalaga para sa dugo, habang ang calcium naman ay nagpapalakas ng buto at ngipin. Ang vitamin A ay mabisa para sa malinaw na paningin at ang vitamin C para sa matibay na resistensya. Bukod pa riyan, ang fiber ay nakakatulong din sa maayos na pagtunaw ng pagkain. Kaya naman hinihikayat ng mga eksperto ang publiko na isama ang kangkong sa ating regular na pagkain. Ito man ay ginisang kangkong, adobong kangkong o kangkong chips, tiyak na healthy at masarap. Mula sa simpleng gulay tungo sa mas malusog na pangangatawan, tunay ngang ang kangkong ay isang gulay ng bayan na dapat pahalagahan.